Ang matitinding pahayag ng dalawang mga bagitong congressman na sila Leandro Antonio Legarda Leviste ng 1st District ng Batangas at Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List Representative matapos masuspended ng 60 days si Congressman Kiko Barzaga at former Commissioner Attorney Rowena Guanzon, may matindi itong hamon. Kay Congressman Puno, yan po mga kababayan ang inyong mapapakinggan sa video na ito. Mahiya naman tayo. Mahiya naman tayo. Yung hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barzaga lang ang sinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barzaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Para bang tinatanggap natin na normal lang magkaroon ng kasamahan na iniugnay sa pagnanakaw ng bilyong-bilyong piso na hindi iniimbestigahan na ng Committee on Ethics, Public Works o Infracon, samantalang inuunan natin ang kaso ni Congressman Barzaga, habang hindi man lang natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon, lumalabas na parang okay lang magnakaw sa Kongreso. Nakatala na sa kasaysayan na sa gitna ng matinding kontrobersiya sa korupsyon, ito ang inuna ng Kongreso at parang lang walang mali sa ginagawa ng isa sa ating kasamahan at tayo mismo ay ngayon sumisira sa imahe ng Kongreso. Mahiya naman tayo. Fernando is hereby recognized. Thank you, Mr. Speaker. If we don't believe in freedom of expression for people we despise, we don't believe in it at all. This code serves as the foundation of this representation's vote. Totoo na maraming nasabi, pinahayag, at ginawa ang kinatawang si Representative Barzaga na hindi akma sa pamantayang inaasahan sa isang halal na opisyal. But this begs us to question, what really is unethical behavior? While I agree that us lawmakers are held to a higher degree of ethics and decorum, such should not work as to stifle free speech and debate. Lawmakers must be free to say what we want, especially on issues involving national importance. Representative Barzaga's actions and words may not fit the usual mold of a traditional lawmaker, but who decides if the mold or what mold is correct? I understand these are difficult questions to answer, and I am unsure if there is any. But one thing I am sure of is that plundering the coffers of government through ghost infrastructure projects is what's unethical. The committee resolution sets a dangerous precedent. Ganito ho ba tayo kabalat sibuyas at allergic sa mga naiibang pananaw? Should our subjective judgments of Representative Barzaga's ethics supplant the will of the electorate? Hayaan natin ang mamamayan ng Dasmariñas ang humatol sa mga ginagawa ni Representative Barzaga kung siya ba ay karapat-dapat na maging kinatawan nila. My dear colleagues, let us not erode whatever little trust that the public has left for this House at a time where allegations of massive corruption has been plaguing our beloved institution. It is callousness to sanction one of its most vocal critics, however eccentric, uncouth, or unpalatable his mode of delivery may be. Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barzaga mapapawi ang kredibilidad ng ating institusyon. What we need is to bring the public's trust back in this House, and this representation firmly believe that this move will not help us to move in that direction. Yun lang ho, Mr. Speaker, marami hong salamat. Napanood niyo yung mga video ng mga congressmen at tungkol sa sa suspension ng Ethics Committee at ng House Majority kay Congressman Kiko Barzaga ng Cavite, no? Ano nangyari dyan sa mga human rights defenders dyan sa House? Bigla nakalimutan yung freedom of speech. Dapat balancing of interest, panalo lagi ang freedom of speech, lalo na pag inside the halls of Congress na siya mismong dapat ay nagpapatibay ng ating saligang batas, di ba?
Ba't naman ganun? Pag ang congressman, si Kiko, ay nakikriticize kay BBM, tinatawag siyang magdanakaw, o mandurugas, magdanakaw, isususpindi nila. Pero pag si Congressman Puno naman nagsabing ang gandang lalaki at honest nitong si Martin Romualdez, hindi nila isa-cite for unethical conduct for being biased. Utang. Ano nangyari dyan sa human rights defender sa house? Hindi ba dapat ikumpara mo naman sa pagkanipis ng balat sibuyas ni Congressman Puno ang konstitusyon na napakapakapal ng ating mga karapatan dyan sa Bill of Rights, abay dapat panalo si Kong Kiko at hindi siya dapat masuspend. Dapat chastise pa nga yan si Congressman Puno. Akala mo naman kung sinong napakamoral na tao. Ano, Congressman Puno? Oh, halika, punta tayong luneta, tayong dalawa, live stream. Pakita mo sa akin na ikaw ay you are a moral man. Akala mo naman kung sinong ikaw na... Di ka ba immoral? Wala ka bang ginawang mga immoral? Pero sa loob ng House of Representatives, pag freedom of speech ang pag-uusapan, ay dapat hindi na nga yan iniisip pa. Dapat agad mo nang, kung ikaw ay talagang napasok yan sa ulo mo, tigat-tigat na mga ukukote nyo dyan, ang Article 3 ng Konstitusyon, dapat hindi nyo na nga yan pinag-iisipan. Sabi nyo, freedom of speech yan eh. Ayoko lang yung manner of saying it. Kagaya nung Attorney Commissioner Guanzon, freedom of speech yan, pero ayoko lang yung sinasabi niya, putang ama kayo dyan eh. Oh. You don't like him. That's why freedom of speech does not apply to him. You don't like what he's saying because that's why freedom of speech does not apply to him. Freedom of speech applies only if you like what he's saying. You pretentious fox.